Nakalimutan mo ng maniwala sa lahat, huwag ka lang makakalimot na maniwala sa sarili mo. Mamaya niya, pinaniwalaan mo lahat to, pag-uwi mo, kaya ko ba to? Totoo kaya? Nakaya ko rin ito? So, company, products, downlines, uplines, and yourself. Believe in yourself. Believe that you have a God-given talent, that you're actually, designed para maging successful sa ganitong industry. Dapat dito pa lang dahil na. Ano ibig sabihin dito? Dito pa lang tapos na. Dapat dito pa lang. 100% naniniwala ka sa sarili mo that it's just a matter of time magiging successful ka rin. Pero kung dito pa lang nag-aagawan siya, kaya ko ba talaga? Mukhang hindi eh. Kung dito nag-aagaw isip ka pa sa mind mo, mahirapan ka. Kasi success begins between your two ears. Dapat dito pa lang. Ganun. Begin by knowing you have already arrived. Para kang nagsisimula na alam mo na magiging successful. It's just a matter of time. Experiment na ginawa sa isang laboratory. Container, ilagay ng flea. Flea. Ano sa Tagalog ang flea? Pulgas. Di ba yung mga pulgas tumatalon? Di ba? Yung ginawa, nilagyan to ng lid. So talon pa rin ang talon yung mga pulgas. Kaya lang, namutog na sila. After several weeks, alam mo yung mga flea na observe nila, they perfectly set their minds na yung talon nila hanggang dun lang sa hindi sila mauuntog. Ang galing ah. Pulgas ah. Ang liit ng utak niya. They perfectly set their minds na yung talon nila hanggang dun lang sa hindi sila mauuntog. Ito ang amazing. After several weeks, they remove the lid. Guess what? Yung mga flea, hanggang dun pa rin ang talon. Kasi akala nila meron pa rin yung lead cover. In network marketing, people do not succeed. You know why? Utak pulgas. Nag-i-impose ng naglalagay ng self-imposed limitations sa themselves. Sometimes yung limitations na meron ka is just, you just set it upon yourselves. Ikaw lang ang naglagay ng limitation. Hindi ko kaya, mahihain ako, mahirap, mahal, walang niniwala sa akin, hindi ako magaling, hindi ako approachable, hindi ako friendly, this is not for me, this is not a cup of my tea, mga ganun ba? And self-imposed yan. So dapat, yun naman tanggal natin sa sarili natin because ang pinakamatinding challenge na meron ka, hindi naman yung external. The internal battle inside yourself is actually the biggest challenge. Sometimes, ang interpretation natin, the challenge is outside, but wala yun. The real challenge is within you. Between your mind, your emotion, your feelings. Konektado kasi lahat yun, emotion, mental, feelings. So, dito, if you really want to succeed, talagang dito, you must become a master of your emotions. Kailangan master ka ng emotions. Diba? May nagsabing Chinese philosopher na to conquer others, parang ano yan if you conquer others, you're great. But you're even greater if you conquer yourself. You must be able to conquer yourself. Last, sa attitude, number 4, always be optimistic. Always be positive. Okay? When things are down, always be optimistic. Dapat positive thinker ka. Kahit wala naniniwala, etc. Positive ka pa rin. Kahit ang cheque mo, bababa pa, okay lang. Okay lang. Magpe-pay na lang, nagbago pa isip, okay lang. Diba? Umuho na, biglang nagbago isip ng kaisip, okay lang. Nahihirapan ka, wala pang kita, it's okay. Wala ka pang grupo, okay lang. May dumating 3, lumabas 3, okay lang. May recruit ka 4, umalis 4, okay lang. Ang masama yung dumating 5, 6 ang lumabas, kasama ka, ngayon mahirap. Dapat positive ka parati. Kasi at the end of the day, ang lagi mong kasama, ikaw lang. So you can just imagine if you do this business tapos, very pessimist ka, wala kang ginawa kung liit. Kasi, wala kang recruit. Negative yung mga Pilipino. Ayos sumama. Pero nag-networking ka, isipin mo kung magiging manifestation ng action mo kung negative ka pero ginagawa yung activity. So, the best thing that you can do by doing your business is to just be positive and optimistic about your future. Kasi, ano yan ulitin ko, pag lagi kang positive, na-attract mo positive things din. Pag negative ka mag-isip, negative din ang na-attract.
Law of Attraction. I hope you're able to watch and read yung book ni Rhonda Byrne, Power of Attraction. So, isa yun. Because whatever you think, whether positive or negative, yun yung na-attract natin. Diba? Merong law of vibration that everything, merong vibration. It vibrates. So, ang akin is that, pag negative ka, ang na-attract mo, negative din. Pag positive ka, na-attract mo, positive din. Pero dahil positive ka, na-attract mo positive, ano magiging result mo? Positive. So, ang tawag dyan, lagi niyong babantayan yung isip niyo. Okay? Lagi niyong babantayan. Ako naman, lagi akong positive, kahit na hindi ko pa alam yung law of attraction before, but, I'm very optimistic. I'm a guy who is very optimistic about life. Kasi, naniniwala ako that, each and every one of us is destined to really become an achiever. Kung gagawin lang ng human being yung part niya. Because God created us na, meron talaga tayong talent, capacity, gift to really do well in life. Lagi ko iniisip yan, nung nagsisimula pa lang ako sa network marketing, is that, may kwento ko sa pagiging positive lagi. And I want to share with you yung naging principle at philosophy ko. Kung bakit ako lagi nagiging positive. May nakita na ba kayong ibon na namatay sa puso? Ibon. Yung lumilipad, tapos bumagsak sa harap mo, patay. Diba? Kita lungs, kita ribs, kasi wala na kain. Nakakita na kayo. Wala, diba? Nakapagtaka. Except, of course, if you put it in a cage, huwag mong pakainin, mamamatay yun. Pero those birds of wild, ang lumilipad, wala kang makikita na nalilipad. Because the reason behind is that before even God created those birds, ginawa niya na yung mga provisions. Tama ba yun? Diba? Tama ba? Bago ginawa yung ibon, ginawa na yung provision yun. Yun lang, hahanapin ng mga ibon na yun, yung provision na yun. Kasi hindi sa kanila isusubo yun. Di ba may Swedish proverb nga na God created the worms, but then He never put it inside the nest. Hahanapin ng mga ibon. Tama ba yun? Now, before even God created those words, ginawa na yung mga provision. Hahanapin nila ng mga ibon. Balik ko dito sa inyo. Bago ka tawagin dito, ginawa na yung mga taong magpapaglobal ambassador sa'yo. Hahanapin nyo na lang. Yes! Kasi hindi isusubo, hindi kakatok sa bahay niyo yun. Hindi yung gagawin, ako ang sugo, ako magpapaglobal ambassador sa'yo. Hahanapin niyo po yun. Hindi yun natutulog yung mag-asawa tapos may umalabog sa bubong niyo. Ayun na, sugo, ayun na yung hahanapin niyo na. But one good thing about that, ginawa na yun. Nasa labas na yun. Bago ka pa, even before you were called in this business, those people are out there, may provision. Hahanapin mo na. So, lagi nyo nang isipin. Yun ang iniisip ko lagi. Nung nag-networking ako. Kaya very positive ako na, darating at darating yung mga panahon. Na lalabas at lalabas din ang agila ko. Sa networking kasi merong mga marirecruit na iba-ibang ibon eh. May pipit, tarat, maya, agila. Yung mga ayaw maniwala sa inyo, mga pipit, tarat yung mga yun. Marami yun eh, di ba? Pag pumunta ka sa Manila, di ba yung mga ibon, ang dami nun, yung mga pipit, tarat, di ba? Mga maya, ang dami. Pero bibihira ang agila. Mahirap hanapin ang agila. Pero pag nakakita ka ng agila, leader, gagalaw. Kumbaga sa baraha, alas. Alam niyo, alas? Ang networking para lang pagbubukas ng baraha. There are 52 cards in one deck. Coincidentally, there are 52 weeks in 1 year. So, ang pagbubukas ng baraha, parang linggo-linggo, may isang recruit ka. Parang ganun ba? Baraha. Sa baraha, merong 2, 3, mga buta. Yung mga walang kwentang recruit. 2, 3, 4, 5, hanggang 15. Pero bukas ka na ng bukas ng baraha. Lalabas din yung 4 na alas. Tama? Minsan yung alas, nasa ibabaw. Swerte yun, yung una mong recruit, yun na agad. Yung iba naman, nasa gitna. Meron nasa dulo. Ang problema ito, yung una, puro buta. Napagod ka, ayaw mo na, hindi mo alam yung next na re-recruitin mo, yung next na bubuksan mo sana, yun na pala. Huminto ka pa. Awan nyo ba? Hindi mo masasabi, kaya uulitin ko. Lagi kayong maging positive. Always be positive. Okay? Oh. Pang-apat na part ng NGO, ayan, natatapos na ako. Pang-apat, ito madali na, yung skills. Una,
Gawa kayo ng prospect list. Lahat ng mga top notcher, lahat ng mga naging successful sa networking, merong prospect list. Very basic kasi ito eh. Kaya pag ito hindi mo nagawa, paano pa kaya ang pagyaman? Hindi hamak na mas mahirap yung maman kaysa prospect list. Kaya ba't ito, gawin yung habit to update your prospect list. Ang work natin as a networkers to always invite. Always invite. Master the art of invitation. Invitation is actually an art. It's not a science. Kasi iba-ibang approaches, iba-ibang iba-ibang tao, iba-iba yung mga way of invitation natin. There's no definite kind of invitation. There's no definite effective way of inviting people. Kasi iba yan. Iba-ibang sitwasyon. What I can say is that every 6 months, nagbabago sitwasyon ng tao. Kaya prospect mo ngayon, ayaw. Balikan mo after 6 months. Ayaw pa rin. Balikan mo after 6 months because every 6 months nagbabago ang sitwasyon natin. Sometimes yung iba, after 6 months, iba na location, na-relocate. Sometimes after 6 months, huwag naman sana, nag-downsizing sa kumpanya, nagkaroon ng lateral movement, may mga ganun. So every 6 months, always go back to your prospects. Ang invitation, always keep it short and simple. Invitation is different from presentation. Presentation, yun yung minamarketing plan mo. Ang invitation, yung dadalhin mo lang. Invitation, gumagawa ka lang ng appointment para yung prospect mo makita niya yung marketing plan. Ganun lang ang invitation, wala nang iba. Okay? Ang presentation, yan yung mag-OPP ka. Magkaiba yun. So maraming kinds of invitation. May invitation na, bro, may nakita akong extra income. Baka gusto mong i-try kasi naalala ko, meron tayo dating pinag-usapan na gusto mong magkaroon ng business. Pare, tama-tama. Meron akong partner from Manila, nag-put up ng business dito sa Singapore. May business proposal siya. Tingnan natin. Baka maganda-ganda business project. Ganda na. Wala akong sinabing aim global. Wala akong sinabing brand. May approach naman na, bro. May kaibigan ako from Manila. Nag-put up ng business dito sa Singapore. Naghahanap ng mga Filipino na gustong kumita ng 30,000 additional income pa nga. May kakilala ka bang tatlong kaibigan na gustong kumita ng 30,000 pesos pa month extra? Pare, pera naman yung pangalan at number nila. I-recommend ko dun sa kaibigan ko. Sige na. Tatlong kaibigan mo na gustong kumita ng 30,000 monthly. Ano mararamdaman ng kaibigan? Bakit ibang tao pa ako? Tama ba? Kaya sasabihin mo sa kanya, hindi ikaw. Ibang tao.